Kay gandang araw everyone! It's 2024. A happy New Year sa ating lahat. It's me, Kai Branch, and welcome to our very first vlog or sit-down video ngayong taon. At nakita niyo naman sa mga recent post ko na gusto kong simulan natin ulit ang habit ng pagbabasa ng Bible. Buo ha, from Genesis up to Revelation, from cover to cover. So alam ko na medyo mahirap tong challenge na ito, kaya nga china-challenge ko kayong lahat. Kasi it will take a discipline and consistency para gawin ito, di ba? Napakarami nating New Year's resolution, bakit natin hindi unahin ang salita ni Lord? Kaya naman yun na nga, sa magsisimula tayo ngayon. And syempre, yung iba, paano nga ba? Paano ba magsimulang magbasa ng Bible? So, let's go on step by step. Mas simple lang naman ito. Hindi naman natin kailangan magpaka-complicated. 'Di ba? Para paano nga ba simulan ang pagbabasa ng Bible? So, ano ba yung mga simple steps na yan? Pero bago yan, alam nyo ba, finally, nahanap ko na yung aking favorite na yellow. As you can see, favorite color ko yan. Pero naka-red ako. Na-realize ko kasi wala pala akong t-shirt na yellow or anything yellow talaga. More on mga dress. Kaya naman, goal natin yan this year na mabibili natin lahat na makita nating yellow shirt or yellow tops o kung ano pa man yan. So, if it's yellow, it's me, Kai Branch, diba? Pero, yun na nga, wala man ako masuot ngayon, pero happy ako kasi nung nagpunta ako ng Miniso, may nakita akong mug, and yun talagang yellow na gusto ko. So, eto siya. Yan. Pag nakita niyo ito sa Miniso, ang ganda ng pagka-yellow niya, yellow sunshine, as in super may love ka sa kanya. Favorite color ko, diba? Hindi halata. So, ayan. So, happy ako na meron na ako. Finally, nakahanap na ako ng mug na yellow talaga. So, I will buy this one pa para meron ako sa office and meron ako sa bahay. So, you will see this sa mga susunod ko vlogs. So, ayun. So, happy lang ako dito sa mug na to. Kaya nga, eto na nga. So, simulan na natin. Paano ba Kai Branch magsimula magbasa ng Bible? Ang haba-haba niyan. So, diba? Kaya, eto na nga. Eto na. Unang-una na tips para magbasa ng Bible ngayong 2024, lalo na ngayong January 1, ay bumili ka ng personal Bible mo. So, paano ka magbabasa kung wala kang Bible? Sa Philippine Christian Bible na store, yan, napakarami nilang mga Bible or sa National Bookstore. Kahit sa ang bookstore, marami naman kayo makikitang Bible. Marami kayo mabibili na Bible. Diba? Ang mulay hair ko. So, nasa inyo naman yan kung anong translation ang gusto ninyo. Majority niyan is King James Version o kung ano man. So, I have this one. It's English Standard Version. Bigay pa ito ng missionary ng church namin before. And then, make sure meron ka ring Tagalog na Bible para yung hindi mo maintindihan sa English, maintindihan mo sa Tagalog. Meron din ako Amplified Bible. Ito ay hiningi ko to kay Joyce Meyer before pa, way back, more or less 20 years ago. So ayan na siya, medyo sira na. Ayun. Kailangan na ayusin. So, unang-una, syempre, bumili ka ng Bible. Tapos, if you can also have this one, ito yung guide na ibibigay ko sa inyo. Ang title nito is Discovering the Bible. And may mga sulat-sulat pa. Way back, January 12, 2014 pa ito. Discovering the Bible. So, from January to December 31, ayan, nandito lahat ng mga scriptures na ipopost ko every day na babasahin natin. Meron siya explanation per book. Diba, magsisimula tayo sa Luke, and then sa Genesis, hanggang sa Psalms and everything. So, kung makakabili kayo ng mga ganito sa mga bookstore, buy din kayo. Kasi, mahirap din basahin lang literally ang Bible. Napakarami niyang, as in, para kayo nanonood ng movie and everything. Kaya, make sure you have that kung makakabili kayo. Tapos, step 2 natin, set specific quiet time with the Lord. Eto struggle to. Kahit ano pa mang ginagawa natin sa buhay, kailangan natin paglaanan talaga ng time. This is your date time, devotional time, quiet time. Bahala kayo kung anong gusto yung itawag sa time na ito na isi-set apart ninyo kay Lord every day. In a day. It could be in the morning. Sabi ko nga dun sa post ko, pwedeng pagtulog na ang lahat or pagtulog pa lang ang lahat. Hindi, tulog na ang lahat or tulog pa.
'Diba? So, para quiet yung paligid ninyo. Could be in the morning, madaling araw, tapos, or sa gabi, pagka wala nang masyadong tapos ka na sa mga duties and responsibilities mo as a mom or as, sa work mo. So, set a specific quiet time with the Lord. Make sure na nag-a-alarm ka sa cellphone mo para alam niya na, oops, moment ko na to kay Lord, siya naman ang iyong ka-date, 'di ba? So make sure mag-alarm ka sa cellphone. Yun yung tips number 2 natin. And then next ay bili ka ng cute and pretty journal or notebook. So ayun. These are mga regalo sa akin yan, 'di ba? Bibili pa tayo ng latest na ng bago. Syempre yellow din, maghanap tayong yellow. Maganda kasi na may journal ka or notebook ka. Para nasusulat mo yung mga habang nagbabasa ka, may naisip ka or may pinapaisip sa'yo or may na-realize ka, sulat mo lang siya para hindi siya nawawala sa isip mo. And you can look back, diba? Ang saya na, halimbawa, sulat mo ng January 1, simulan ko yung Bible, feeling ko ang hirap-hirap, di ko matatapos. Tapos, diba, by the end of December 31, 2024, wow, natapos mo. So, it's a good way to look back sa naging journey mo sa pagbabasa ng Bible. So, make sure, pili ka ng cute, and pretty, and pati ballpen, di ba? Kasi special time with the Lord yun eh. So, yun. Gawin mo na special lang yung mga notebooks and pens, and yung mga sticky notes, and all that, di ba? Cute-cute nun. And then, next ay, simulan mo at tapusin mo ang pagbabasa sa panalangin. Alam niyo po, struggle talaga kapag magbabasa ka ng Bible kasi guguluhin ka ng kaaway. Alam mo yun, bigla kang mabibisi, biglang may tatawag, biglang may something going on, biglang iiyak si baby, biglang, maraming magiging distractions. Abangan mo na yan at, ano tawag dito, prepare mo na yung sarili mo na sobrang daming distractions ang mangyayari kapag magbabasa ka na ng Bible. Kasi ayaw talaga ng devil na basahin mo yung Bible kasi nga, ayaw niya na malaman mo yung promise ni Lord. Yung everyday living, paano nga ba mabuhay? Ang hirap din naman kasi talaga pag wala kang Diyos sa buhay mo. Yung struggles mo, iba pa, hindi mo kakayanin. But with God on your side, kayang-kaya, diba? So, paano mo yun malalaman kung hindi mo babasahin ang kanyang salita? Diba? Lagi ko nga sinasabi sa post, yung hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa kanyang bibig. So, yun yung Bible. Kaya, mukha man itong makapal or minsan magulo, hindi mo maintindihan, okay lang yun, ipagpatuloy mo lang. Kung minsan kahit isang verse lang or isang chapter lang mabasa mo, huwag kang mag-guilty. Just continue, persevere, tuloy mo lang. Importante everyday na nagiging habit mo siya. Yun ang importante doon nagiging part na siya ng buhay mo. Kung ano man yung mga gusto mong gawin sa buhay, isama mo siya. Siyempre, unahin mo si Lord. Kaya, lagay ko doon sa post kasi habit M633. Sa Matthew 6:33, sinasabi niya, seek ye first thy kingdom. Unahin mo siya. At yung kanyang katuwiran. At lahat ng ito ibibigay sa'yo. So, it could be literally yung mga pangarap mo or it could be spiritual enrichment at iba pa. So, 2024 is going to be a year of open doors. Kaya kung maraming pintong magbubukas sa'yo, dapat prepared ka sa mga pintong magbubukas sa iyo, diba? Hopefully, everything will be good, will be according to your heart's desire, diba? So, pero minsan, may mga pintuan din naman na magdadala sa'yo sa kalungkutan, sa problema, sa sakit, at iba pa. Pero, ang importante, we know who holds the key. We know that on the other side, who's holding the doorknob is our Lord, our Father, and the Holy Spirit is there to guide us. So, let me know if this helps and chika-chika tayo. Just comment me kung kumusta yun yung progress mula day 1, mula January 1 hanggang December 31, 2024. I will be checking in on you regularly and hopefully magtuloy-tuloy itong ating ganitong vlog. So, I just, so many realizations lang with everything that's happened in 2023 with my life. Diba? So, sabi ko nga sa ilalabas kong Facebook na cover, it's branching God's goodness every day. Para na-realize ko, kung may gagawin man ako,
ito ay maging ano na lang, daluyan ng pagpapala na lang every time. No? Kasi sa dami na ng mga nag-negative sa paligid, why not be a sunshine? Why not be a blessing, 'di ba? Daluyan ka ng pagpapala ng Panginoon. Makatulong ka sa mga kapwa mo in a simple way, in greetings, in smiling, or opening doors for them, buhati ng whatever. Marami naman eh. It's more than paying it forward. It's shining light sa mga nadidiliman. 'Di ba? So, it's gonna be a fun challenge. Huwag kayong ma-boring, huwag kayong ma-distract. Pagpatuloy nyo lang. Kung ano man yung mga gusto nyong basahin pa na dagdag, whatever, okay lang yun. Just make sure na yung meron kang dedicated time with the Lord. Pag-pray mo, yun din. Wait, nasa last nga pala, nakalimutan ko din yun. Simulan mo at tapusin mo sa panalangin ang iyong Bible study. Kakailanganin mo yan. Sobrang kakailanganin mo yan. Hindi naman kailangan sobrang haba ng prayer mo. Just a simple, Lord, help me. Help me to understand your word. Tulungan mo ako maintindihan, maunawaan ang salita. Amen. Diba? So, ganun lang naman. Hindi naman complicated si Lord. Ikaw ang nagpapacomplicated sa buhay mo. Diba? So, yun, that's it. And we will also do a part 2 of this. Abangan nyo yan. And it's me again, Kai Branch. Kita-kits tayo sa ating mga social media. I have a Facebook, I have a TikTok, I have a Instagram, and sa YouTube. Lahat yun si Kai Branch. Makikita nyo naman yung mukha ko. So, I'm gonna be everywhere. So, thank you very much for joining with me. See you sa ating part 2.